Ano kaya ang gagawin ng ating Pangulong Marcos after na magpakita ng pwersa at magrally ang Iglesia ni Cristo sa kanyang dating opinyon na dapat hindi walang impeachment dahil sayang daw yung oras, panahon at iba pa. Yun naman ay personal na opinyon ng ating Pangulo noong nakaraang taon. Pero dahil nga po ngayong araw na ito ay may mga pagkilos ang relihiyon ng Iglesia ni Cristo at may mga kanya-kanyang opinion at observation kung para saan itong rally. Kaya nga ang tinatanong natin, magbago kaya ng pananaw at opinyon ng ating Pangulo? Kanya-kanyang paninindigan ang dati niyang sinabi na hindi kailangan ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya ako nagtatanong kasi 41% po sa survey ay mga Pilipino pabor sa impeachment, ma-impeach si Sara, matanggal si Sara. At yung marginalized sector, civil society, kaparian at mga abogado na complainant, hindi hupang karaniwang grupo yan. Pero dahil nga ang Pangulo ay nagsalita, ano kaya ang dating nito? Naka-influensya ba siya sa mga congressman at senador na merong karapatan at obligasyon kung ano ang kailang dapat gawin sa impeachment na nakapile na before Secretary General ng House of Representatives? Pati ang Kongreso, ano kaya ang gagawin? At Senado, ngayon sila nga po ay nagbabalik na after ng mahabang Christmas vacation. Kaya marami tayong aabangan. Kung yung mga gunita, nung nakaraang taon, bago pumasok ang 2025, sinabi na ng kampo ni Duterte, especially ni Sara Duterte, handa na daw siya at ang kanyang mga abogado sa lahat ng kasong kanyang kinakarap, kasama na ang impeachment. So alam pala niya eh. Handa na pala siya eh. O edi, siguro mas magandang bigyan natin ng karapatan ng complainant na kanilang ilaban ng kanilang kaso at karapatan din ng akusado kung paano niya labanan ang kasong ito dahil handa na pala yung abogado eh. Kaya nga lang po, yung statement ng ating Pangulo nitong nakaraang taon na ayaw ng impeachment sa kanyang personal opinion, yan po ay laging, meron pong epekto yan eh. May epekto yan sa mga mamamayan, may epekto rin yan sa ating Kongreso at Senado. Pero yan po ay opinion, hindi po yan policy, hindi po yan direktiba ng Pangulo na ayaw, inuutusan ko ang Kongreso at Senado, huwag ang impeachment. Wala pong ganon. Ang kanya, sa kanyang opinion, hindi daw kailangan. Kaya sana po ay magpalabas ng bagong statement ang ating Pangulo, hindi na natin pinangunahan. Hinihilingan natin na sana kanya liwanagin after today or sa susunod na araw, after ito mga rally ng itong peace rally, kapayapaang rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi kung totoo na aabutin ng milyon at magkakaisa sila sa pagsuporta sa kanya na walang impeachment, may epekto yan sa mga complainant. Pero kung maninindigan at ang Pangulo sa kung ano dapat gawin sa ilalim ng saligang batas, mag-iiba rin yan. Pero huwag natin kalimutan, ulitin ko, meron pong 41% sa survey ng mga Pilipino'y pabor sa impeachment. 35% lang. 35% lang ang ayaw sa impeachment. 19% lang. 19% ang undecided. So, di ba? Ganun katindi. 41%, mas malaki siyempre sa 35%. Ibig sabihin, mas maraming bilang ng Pilipino ang pabor. Paano yun, Mr. President? Alam nga namang pigilan yan. Sa ilalim nga ng saligang batas, obligasyon ng Kongreso at Senado, harapin, asikasuhin, dinggin, aksyonan ang impeachment complaint. Hindi pwedeng ibaliwala. Kasi yan ay paglabag sa saligang batas. Pero ang inyong magagawa, tulad ng aking sinabi sa aking mga nakaraang video, dalawa lang naman eh. Ibasura yung complaint, or ituloy para magkaroon ng trial sa Senado. Then ang Senado ang titingin kung meron talagang sapat na basihan dito sa isyong ito. Ayan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Alam nyo, ito naman po yung isyong totoo. Huwag nyong pairalin yung pagiging one-sided, lalo po yung mga followers na nagagalit sa mga nagharap ng kaso, ng reklamo. Iba naman nagagalit sa mga ayaw umaksyon. Ay hindi po. Lahat yan ay mayroong pinanghuhugutan. Yung mga complainant may pinanghuhugutan sa kanilang paniniwala, under the law, may karapatan silang mag-file ng impeachment. At nag-file na nga. Yun naman kabilang side na inireklamo at kaalyado, may karapatan ding idepensa. At yun naman ang totoo, ang kailang sarili. Due process nga ang impeachment eh. Okay? Ako naman,
Sa totoo lang po, magkaiba kasi yung resign kaysa impeachment. Pag resign, resign ka lang. Pwede ka pang bumalik at sumali sa susunod na mga eleksyon. Pag resign, delikatesa, baka paawa pa yan, makakuha pa ng sympathy. Pero pag impeachment, wala siyang magagawa ron. Pag impeachment, bawal na na humawak ng any position. Diba? Yun po yung mabigat na kaparusahan ng impeachment. Kaya nga malaking pagkakaiba. Inuulit ko, ang resign, delikadesa lang ang pwedeng nagdadala dyan. Pwede pang makakuha ng utang na loob yan at suporta sa mga mamamayan. Pag impeachment, ini-impeach ka ng Kongreso at Senado, kahit anong sabihin ng mamamayan, yan po yung proseso na naaayon sa saligang batas. Kung ma-impeach siya, wala siya magagawa. Wala pong motion for consideration sa impeachment. Hindi pwedeng dalhin sa korte ang impeachment. Kung ano magiging desisyon ng Kongreso at Senado, na kung na-impeach ka, tapos na yon. Kung hindi ka ma-impeach, wala na rin yun, tapos na rin yun. Kasi ang impeachment proceeding at desisyon ng mga ng senador, judges, hindi yan inaapila sa korte. Kasi walang jurisdiction ng korte sa impeachment. Basta na nakita ng Supreme Court na ayon sa batas, nagkaroon ng trial, hindi yan pwedeng questionin sa Supreme Court kung ano ang desisyon. Okay? Maliban lang kung yung proseso, nakita ng defense counsel or ng prosecutor na mali yung proseso, ayan, pwedeng idulog sa higher authority, higher court. Pero kung halimbawa yung final decision, inimpeach ng Kongreso, inimpeach ng Senado, hindi yan pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Yan po yung kakaiba. Kaya nga itong impeachment, political, technical, legal. So may legal na pamaraan at kapangyarihan ng Kongreso at Senado i-impeach or i-dismiss ang kaso. Pag i-dismiss kasi yung kasong yan, merong jurisdiction ng Kongreso at Senado dyan. Pagka naman in-impeach talaga, tinanggal si Sara, dahil sa mga ebidensya, kung sakali mapatunayan, karapatan din nila at yun ay nasa ilalim po ng ating saligang batas. Ayan, magkaiba ang impeachment trial, impeachment case, kaysa sa mga ibang criminal case at iba pang mga kaso sa korte, Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Supreme Court, lahat to, iba po yun. Kaysa sa impeachment trial, impeachment case. Yan, at least, mayroon na po kayong idea. Baka sabihin, sabi ng iba, ayaw na nilang impeachment, dapat pinipigilan ng Korte Suprema yan. Hindi po yan. O sabi ng iba, ayaw naman ng Pangulo ng impeachment, bakit pinayagan? Hindi rin kayang pigilan ng Pangulo. Ang impeachment, hindi pwedeng pigilan ng kahit sino. Yan ay gagawin ng mga complainant, gagawin din ng Kongreso at Senado dahil kanilang obligasyon. Obligasyon at karapatan ng complainant na mag-file pag may nakitang basihan, probable cause na tinatawag, betrayal of public trust. Okay? Ganun po yan. Hindi ho, kaya nga sabi ko sa inyo, technical, legal, political. Masalimuot, pero masarap pag-usapan. At kailangan ay, yan po yung hangganan ng pananagutan ng mga impeachable official. Pag umabuso sa kanilang kapangyarihan, salapi at kapangyarihan, at impeachable ka, yan ang haharapin mo. Kasi yan inaayon sa ating demokrasya at saligang batas. Please like, share ng aking mga videos sa mga channel na ating pinagsasamahan.